Nasa linya na po natin ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated, si Sir Raul Montemayor. Magandang umaga po, sir. Sir Raul, wala lang po kayong audio. Baka nakamute lang po, sir. Pasensya Okay, po. yes. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Sir Raul. Thank you for being with us today. Diretso na tayo agad dito sa mga bali-balita po no, na mukhang tinitingnan na ng gobyerno at ng Finance Department. Ito pong possibility na pansamantalang alisin yung taripa sa inaangkat na bigas. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Well, unang-una napakamaling timing dahil anihan na bumaba na nga yung presyo ng palay dahil doon sa price ceiling. Tapos gagatungan pa ni Secretary Jokno ng panukala na ibaba ang taripa. Hindi ko alam kung pinag-isipan nila yan o sinasadya nila para bumagsak ang presyo ng palay para magmura ang bigas. Pero kawawa na naman yung mga magsasaka dito. At yung kanilang solusyon parati kung nagkakaroon ng problema sa presyo, parating importation. Hindi na sila natuto. Kaya nga nagkaroon tayo ng crisis ngayon dahil naging palaasa tayo sa importation sa bigas. At dumating ang panahon na kung meron tayong mabiling bigas sa abroad, napakamahal naman. Hindi ba pwede na ibalik natin yung tutok natin sa ating mga sariling magsasaka at tulungan natin sila? Imbis na pababain yung halaga ng importation, umangkat na naman ng napakarami at babagsak na naman ang presyo ng palay. Sa ngayon po ba, sir, magkano na ang bentahan ang farm gate price sa ngayon? Nako, may mga reports po na bumagsak na siya ng mga as low as 17. 17 pesos. Galing po yan sa magkanong presyo? Mga 23. From 23 to 17 pesos. At pag nangyari po ito, kung matuloy man, mas babagsak pa yung presyo ng palay. It's very possible. Ang calculation namin, yung panukala nila ibaba from 35% tariff to 10%. Ang ibababa ng tarifang babayaran ay mga 9 pesos per kilo sa bigas. Yan po ay magta-translate sa 6 pesos per kilo na pagbaba sa palay. So 17 minus 6, magiging ganun po ba ang mangyayari? Well, around that figure. Pero definitely, bababa siya. Kasi anihan na, tapos meron ng panukala na ibaba ang tariff. Siyempre, yung mga trader, magsisiguro yung mga yan. Bibilin nila yung palay sa magsasaka, anticipating that the rice prices in the market will go down because of the tariff reduction. Yung sinasabi niyo po kanina na parang hindi napag-isipan ito dahil mukhang maaapektuhan na naman itong mga farmers natin. Ang sinasabi po hindi lang naman ni Secretary Ben Jokno, even nung ibang mga mambabatas natin na nagsusulong nito, na yun daw po kasing price ceiling sa bigas, pansamantalang solusyon lamang at medyo ito yung nakikita nila na po pwedeng pangmatagalan. Actually, hindi nga lang yata 10%, may plano na baka zero talaga ang maging, 'di ba? Ang talagang walang taripa sa mga angkating bigas. Oo. Alam nyo, kahit yung mga nakarang taon na hindi naman nila binabaan ng taripa, parang binabaan na rin nila Kasi pinayagan nila yung mga importer na papasukin yung mga bigas at undervalued prices by around 20%. Ibig sabihin, kung 100 piso yung halaga ng kanilang shipment, ang dinideclare ng importer ay 80 lang para yung babayaran niyang taripa ay mas mababa. So doon pa lang parang de facto nagkaroon na ng tariff reduction dahil hindi naman nila hinuhuli yung mga nag-undervalue, pinapayagan nila. So nagtataka kami, yun ay ginagawa na dati, hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. Anong kasiguruhan na itong tariff reduction dito ay magdudulot ng benepisyo sa mga consumer. Lalong-lalo na, ang inaangkat na mga importer ngayon ay yung mga premium grade, hindi naman yung mga mumurahing bigas para sa mahihirap. So, ang makikinabang, hindi din talaga yung mga mahihirap kung sakali mang bababa yung presyo ng bigas. Palagay namin. Kasama na sa makikinabang yung mga bumibili sa yung mga kumakain ng kanin sa mga 5-star hotel, sa mga mamahaling restaurant, at saka yung bumibili ng Yasmin,
yung mga Japanese rice, sila po ang makikinabang, hindi yung wala pong nag-aangkat masyado ng RMR kunwari o WMR dahil yung kita doon sa mga premium grade ay mas maganda. Kasi nga po, wala po sa ano no, wala sa wisyo ng matinong negosyante na mag-i-import ka ng regular milled rice po, Sir Raul. Opo. Yes, that's right. Negosyo yan. Hindi tulad ng NFA noon. Aangkat siya ng 25% kahit palugi dahil yun ay tulong sa mahihirap. No? Hindi mo pwedeng sabihin sa mga negosyante, mag-sacrifice naman kayo at tulungan ang mahihirap. Hindi ganun ang takbo ng isip nila. Opo. Sige sir, so ito hong sinasabi nyo na hindi ito mararamdaman ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino para ma-simplify natin ang usapin po at maintindihan na mas nakararami. Kapag binigyan mo ng zero tariff o magbayad na mas mababang buwis yung pong rice importer na ito na ang karaniwang pong inaangkat naman ay yung pong magagandang klase ng bigas. Oo, paano mo malalaman na talagang yung presyo nila na ibinebenta sa mga retailers ay ibinaba nila ng sapat hango doon sa diskwento sa kanilang taripa? That's one, ano po? Opo, okay. Well, go ahead, sir. You have to monitor the prices, no? Pero kung ako yung negosyante, nababaan ko yung taripa ko, pero kaya naman ng customer ko na magbayad pa rin ng 60 pesos. Ba't ko ibababa sa 50? Di ba? I will try to maximize my profit. Kasi alam ko naman, yung mayayamang customer, hindi naman aangal yan sa 60 pesos per kilo. Kaya doon po ang direksyon ng importation. Bibihira yung umaangkat ng mga mumurahing bigas. No? Kung nag-aangkat man sila ng mga 25% o 100%, pinanghahalo nila yan sa premium rice para mapababa yung cost nila. Opo. And then kapag ho naman ito, yung assuming lang po na magkaroon talaga ng bawas, sigurado po na ito ho ay hindi pa rin reachable na halaga kasi ngayon po nahihirapan na ang marami sa 50 pesos per kilo Di ho ba, no? Hindi pa rin po ito kakayanin nga. Basically po, hindi magbebenepisyo dito yung mga mahihirap na consumer. Ganun po yun, no? Yes, definitely. Yan po ang nakita natin sa performance ng rice tariffication law so far. Bumaba yung import price pero hindi gumalaw yung retail. Opo. Sir, dito ho, ano ho magagawa ng inyong grupo dito? Kasi mukha hong na naman, gaya po nitong price cap, mukhang itutuloy po ito. Well, anihan na kasi and during the next 2 months until November, marami na po ang supply natin. At pagdating ng March, April, May next year, aanihin naman yung dry season crop. No? So, from now, pagdating ng harvest hanggang mga June next year, wala po tayong problema sa supply kahit walang pumasok na imports dahil magsusunod-sunod yung ani. No? Ang problema natin, yung lean months next year, yung July, August, September na naman. No? So, ang gusto ko lang sabihin, we have enough time to help our farmers produce more rice. Sana doon tayo tumutok, wag yung import kagad. No? Subukan natin, engganyohin, suportahan natin ang ating magsasaka. Hanap tayong paraan na makapag-produce tayo ng maraming bigas, lalo na doon sa dry season crop next year. No? And then kung kulang pa yan, saka natin pag-usapan ng tariff reduction o pagpapaluwag sa imports. Huwag ngayon. Dahil pag sinabi mo yan ngayon, lalong hindi magtatanim yung magsasaka for next year. Opo. Sabi ho ninyo, suportahan na naman ang ating pong mga magsasaka. Ang katwiran po dito ng maging na mga mambabatas na ekonomista daw, ay nabuo na naman yung 10 billion pesos seed fund ng RCEF, no? Yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaya pwede nang masuspend muna yung tariff collection sa imported rice. Nararamdaman niyo ho ba ito ngayon, itong RCEF fund na ito? Nasabi ng customs, abay 16 billion na daw na kolekta.
Well, unang-una maliit 'yan compared sa nalulugi sa mga magsasaka, no? At pangalawa, napakaraming problema sa implementation 'yan. Kamakailan lang lumabas yung COA report, 10 billion in RCEP funds unspent, no? Hindi po umaabot talaga sa mga magsasaka. At ang pinaka nakakabahala, kung titignan mo yung statistics ng Philippine Statistics Authority, hindi naman gaanong umaangat yung ating productivity. Yung ating ani bawat ektarya, hindi masyadong umaangat. Kaya naglalaan tayo ng bilyong-bilyong piso para ma-improve yung competitiveness at productivity. Mukhang nasasayang lang ang maraming bahagi nito. Sir, Sir, Yes, opo. Ako lang ikakambyo. Dito po sa regular milled rice ngayon, ano ba ho ang mga alam po kaya ninyo dito? Dahil yung regular milled rice na 41, meron pong available ngayon sa merkado, sa mga piling mga palengke, no? Pero hindi ho kinakagat ng consumer kasi ang daming pintas, no? Opo, unang-una sa lahat, may amoy. Opo, pangalawa, durog na ho halos. Saan ho ba nanggagaling kaya itong regular milled na ito, na bigas, na binebenta ng 41, pero yun nga po, tinatanggihan ng ibang consumers? Opo, yan na po ang paraan ng mga retailer na kunwari mag-comply. Kaya sinasabi nila 90% compliance. Maglagay ako ng bigas na pangit, markahan ko ng regular milled rice, 41. Compliance na para sa kanila yon, no? Yan pong mga binibenta na regular milled rice, yan yung mga reject sa milling, no? Yung mga durog-durog, yung mga hindi masyadong napaputi, meron silang paraan sa milling process, ipunin yung mga yan, no? At yun po ang nilalabas nilang regular milled rice, no? For compliance, alam naman ng retailer, walang bibili niyan, no? Kaya doon sila lumilipat sa well-milled rice na hindi rin natin alam. Baka yung well-milled rice, yun yung dating regular milled rice, no? So, parang binabalasan nila yung mga stock nila para hindi sila mahuli. Pero titignan nyo yung karamihan ng bigas nila, 50, 55, 60, ganun pa rin, no? Naglaan lang sila ng istante o ng pwesto, kunwari 45, 41, para lang hindi sila mahuli. Opo, ito hong 41 na ito na pinag-uusapan natin ngayon, kahapon po nakapanayam namin taga DSWD, nangangatwira naman siya, kami lang tagabigay ng pera. Pero DTI ang taga-check ng mga dokumento kasi nga yung proof of purchase bago po bigyan ng 15,000 na ayuda yung retailer, dapat muna natin malaman magkano ba ang kuha mo doon sa iyong regular milled rice na ibinebenta mo sa 41 para sabihin mo lugi ka. Ano ho bang inyong balita dito? Pwede bang, meron kayang meron kayang dokumento yan o resibuhan kapag ikaw bibili ng mga reject at mga biyak-biyak na bigas at naninilaw at may amoy pa para ibenta mo as 41 pesos na regular milled rice? Karamihan sa mga transaksyon dyan, wala naman resibo, no? At siguro, sasabihin ng retailer, bigyan mo nga ako ng mga durog-durog dyan para meron akong maibenta na RMR. No? So baka meron nga, no? Pero yung, kasi sa rice milling process, pagka giniling mo yung palay, meron talaga mga broken na lalabas dyan. Merong mga may kulay-kulay, pero meron silang aparato para na-segregate yan doon sa mga bubuong butil. No? Ipunin, lalagay sa sako. Normally, papakain yan sa mga hayop, no? Kaso merong requirement ng gobyerno na may RMR, baka yan po ang lumalabas sa mga istante ngayon. Opo. Sige, so sa ngayon po, dito po sa kanilang gagawin na ito, ang tangi lang po ninyo magagawa sa grupo ho ninyo, Sir Raul, ay manawagan sa gobyerno. Wala na pong anumang pong bagay pa na maaari nating gawin to prevent this from happening? Well, umaasa kami kay President Bongbong dahil kahapon dun sa ceremony dun ata sa Ilocos, iginiit niya, dapat tulungan natin ang ating mga magsasaka. No? Yun po ang mensahe niya. No? Hindi naman niya sinabing, sige, mag-angkat tayo na para mapababa ang presyo. Sabi niya, tulungan natin ang ating mga magsasaka para magkaroon tayo ng sapat na supply. No?
At yun po ang inaasahan namin na sana sabihan nga itong mga economic manager, magbago kayo ng isip, no? Huwag lang import-import parati, no? Subukan natin na palakasin natin yung sariling kapasidad natin na magpakain sa ating mga mamamayan, at yung importation, ilimit lang natin sa kakulangan. Huwag yung open market na sobra-sobrang inaangkat natin. Sige po. Well, ako po ay humahanga din sa inyo pong sa inyo pong pananampalataya dito po sa mga sinasabi ng ating presidente. Kasi yung mga economic managers nagulat sa decision ng price cap. So, kumbaga, pero ngayon Manong Ted, nagreklamo sila, hindi daw sila nakonsulta dyan sa price cap. Hindi rin sila nagkonsulta sa DA tungkol dyan sa tariff reduction. Opo. Parang kanya-kanyang galaw na lang, hindi sila nag-uusap. Anong epekto niyan sa magsasaka? Na-consider kaya nila yon? Opo. Ano ang inyong reaksyon dito po sa nakipagkasundo daw, well siguro verbally lang muna, sa Vietnam ang presidente dito sa ASEAN Summit tungkol po sa supply ng imported rice from Vietnam sa loob ng 5 taon? Siguro humahanap naman si Presidente ng paraan na kung magkakaroon ng krisis na naman, ay meron talaga tayong pagkukunan. No? Kaya lang, tignan mo natin mabuti dahil meron silang pangako na supplyan tayo, sasabihin ng Vietnam, ano naman ang pangako nyo? Ilan ang bibilin nyo sa amin? Sa anong presyo? Baka naman matali tayo sa ating mga pangako. Darating ang panahon, wala rin tayong, hindi na natin kailang umangkat dahil nag-succeed yung rice program ng gobyerno, mapipilitan pa rin tayong umangkat sa Vietnam. So, two-way street yung kasing agreement na ganyan. Pag-aralan lang natin ano yung magiging commitment natin para hindi rin tayo maipit sa huli. And siguro nga, to make public, ano itong kasunduan na ito? Yes, palagay ko wala pang detalye yan eh. Okay. Parang in principle, we will support you, sasabihin ng Vietnam. Pero may konding kindat yun, ano naman ibibigay mo sa amin? Ano yung garantiya din na kukuha ka nga ng bigas sa amin? Kukunin mo yung bigas namin? Kasi hindi namin ialok sa iba, sa inyo lang. Oo, kasi tayo po ang biggest customer ng Vietnam. At ang Vietnam ang biggest supplier natin. So we need each other, no? Pero pagdating sa commitment, kailangan patas din. No? Kundi hindi magkakasundo, hindi pwedeng one-sided lang. Sige po, sa panghuli po Sir Raul, mukhang ang itinutulak ng iba within the circle of the President ay si Arsenio Balisacan bilang Agriculture Secretary. Ano po yung take kaya doon? Well, we have all the respect for Director RC, no? In fact, he was the undersecretary during the term of my brother, si Leonardo, nung panahon ni Gloria, no? Ang reservation lang namin kay RC, he is a researcher, he is a thinker, parang palaisip na tao. Hindi ko alam kung kakayanin niya yung bureaucracy sa DA as an administrator, no? Masalimuot dyan sa DA. No? At saka yung pangalawang concern namin, yung pag-iisip niya ay pareho sa pag-iisip ni Secretary Jokno. No? Import din siya. I know he means well. He wants to help the farmers and the consumers. Pero ang point of view niya ay parating market-oriented at saka pro-liberalization ang kanyang mga solusyon. So, kung akong tatanungin nyo, maghanap na lang si Presidente ng isang sekretary na talagang itataguyod ang kapakanan ng magsasaka. Total, ang dami-dami na nilang economic managers dyan sa kabinete. Sila ang magtulok ng kanilang agenda. Sana man lang isang sekretary natin ay talagang pro-farmer. No? Kahit matalo sa botohan, ipaglalaban niya yung magsasaka. Mukhang mukhang deja vu, no? Itong mga ganitong sitwasyon na Karaul kasi nga nung panahon ni Pangulong Duterte, ganun nga din po nangyari, no? Yung sa usapin ng RTL,
at saka yung pong liberalization nga ng importasyon to address that time yung problema po sa inflation on rice, no? Particularly rice. Kaya po Yes. nanalo yung economic manager. So si Mr. Balisacan, walang duda ho naman sa kanyang talino, opo, sa kanya pong pagiging ekonomista, pero kapag pinag-usapan na po yung agad-agad na solusyon sa inflation, particularly on rice, importasyon kaagad ang solusyon doon. Yun po ang pangamba namin. No? And in fact, I remember when sila Secretary Dominguez tried to convince si President Duterte na itulak yung rice tarification law, pirmahan. Sabi nila, if you don't sign this, magkakaroon ng crisis uli tulad nung nangyari nung 2018. No? So na-convince nila si Duterte na pirmahan. Bakit nagkaroon ng crisis uli ngayon? No? Kaya hindi rin importation at liberalization ang sagot lang. No? Pinapalabas nila, pag binuksan mo yung merkado, kung magkaroon tayo ng kakapusan, sigurado aambag yung international market. No? Ganun po ang theory nila. No? Hindi nangyari. Okay, sige po. So Sir Raul, salamat sa inyo pong paliwanag at kayo po nagagalak nga dahil po sa simple ho nating diskusyon sa napaka-importanteng isyong ito, marami po ang natututo kung saan tayo nasasadlak ngayon. And Sir Raul, sana po hindi kayo mapagal dito po sa matagal nyo nang sabi ko nga sir, ang inyo pong kapatid 30 years ago. Nakakapanayam na po namin sa parehong issue. Ito pa rin po pinag-uusapan natin hanggang ngayon. Opo. Pinapaus na nga ako, Manong Ted, pero sige lang, hanggang makakaya. Opo. Salamat po na marami. Mabuhay po. Thank you. Thank you, sir. Si Ginoong Raul Montemayor, ang pinaka-national manager po ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.